2025 mga kalisto, isa sa pangarap nating motor to, itong KLX 230 RS. Price at 195,000 only mga kalisto. Konting dagdag na lang sa KLX 140 RF, naka 230cc ka na. Napakagwapo, it's so hot and it's on fire. Nag-aapoy ang kagwapuhan nitong motor na to. Woo! At syempre, iwili na natin yan mga kalisto. Gaan, grabe, parang papel. Yan guys, grabe, parang papel. Ang gaan yung pagkatumba. Yung bike ni boss, Councilor Nico, shout out sa iyo boss. Salamat sa tiwala po lahat. Ayan yung ano niya, yung kipot niya. Yan. Harap likod po yan mga kalisto. Yan. So yun, harap at likod na palitan. Ayan yung gulong harap, MX-34 din yan. By the way, MX-33 kasi face out na yung MX-33. KLX 230 RS siya. Ang meaning nga pala nung RS is lower version to. Mas mababa yung seat height. So mas na-tweak yung likod ng mas mababa, na-tweak din yung harap ng mas mababa para bumaba yung seat height niya. Bihira ito compare dun sa KLX 140. Mas bihira itong KLX 230 RS dito sa Pilipinas. Pero meron to sa merkado. Hindi lang ganun kauso itong KLX 230 RS. Ito, setup niya pro circuit, yung tambutso. Yung handlebar is rental twin wall. Ito yung nag-outshine dito sa motor na to. Itong inverted na fork niya, sigurado mahal to mga kalisto. Then dinikitan niya ng KYB. Ewan ko kung anong brand nito. Siguro KYB nga din talaga. And then yan, may adjustable siya. Adjustable ba? So may clicker, hindi ko alam. Napalitan din ng triple clamp. Napalitan din ng clamp. Ayan, napalitan din. Naka-skid plate siya na, anong tawag dyan? Kapal nung skid plate niya na plastic, oh. Parang fiber siya. Ito, naka-manual na siya. Manual na minor. And then, na-body pa yung throttle body and injector niya into CRF 300. So, pang CRF 300 na ito. Although, stock yung makina. And then, yung ECU niya. Iba na rin yung ECU niya. I think, CRF 300 na rin daw ata to. Inibahan niya. And then yung setup niya, itong shock niya kakaiba mga kalisto, hindi na to stock. Oh. Yeah. Siguro converted to R na talaga ito, hindi na RS. Walang R dito sa Pilipinas, RS lang ang meron. Ayan yung shock niya. So adjustable yan, I think. Yan, adjustable. May clicker sa ilalim. Ayan, may clicker. So siguro tumaas na ito kasi ang alam kong issue ng 230 RS sobrang baba ng ground clearance niya. So yan, naglagay din siya nito, cover sa disc sa harap. What more ang kanyang setup? Si Bossing na nagtiwala sa atin na i-trail down natin to para malaman natin kung worth it ba ang KLX 230 RS. So ito yung bag niya. Yan, may bag pa siya. TAS branded to, TAS na to. Ganito siya. Walang susi ang KLX 230 RS, ganito lang siya, i-on mo na ganyan, oh. And then andarin natin. Then push start na siya. Then wala na siyang kick start. Napakagaan nito. So ayan siya. Yun. And then ito yung tangke niya, plastic yung tangke niya. Para gumaan siya, plastic yung tangke, walang mga headlight, walang mga signal light, etc. And alloy swing arm yan. Metal yan sa KLX 230 na mga ordinary na KLX 230. Nga pala pinalitan niya itong sprocket set niya. Hindi ko alam anong sprocket yan. Para siyang alloy. Ito medyo mataba. Ito lang napansin ko. Ang taba nitong upuan para siyang XR150. Yung taba niya ito. Ang lapad ng upuan niya talaga. Compare dun sa KLX na 140. Ayan, medyo mataba nga lang to. Mataba to. To make room dun sa taba ng makina. Kaya ang laki ng makina niya, ang taba. Hindi raw parehas ang 230R sa 230L. Yan, sabi nila, hindi raw parehas ng makina.
Mas magaan daw ito and walang balancer para gumaan daw yung makina. Not sure kung legit yun. Comment below kung legit nga yun. Brake pad nito parehas lang sa KLX 150 and KLX 140. Parehas lang yan o, yan o. And XTC, pare-parehas lang brake pad niyan. KLX 230, L or R, parehas. And then dito naman sa likod, KLX 150 lang din. Parehas lang sila ng brake pad. Parehas din ng oil filter sa KLX. Kaiba lang nila is yung lining. Pang Kawasaki Ninja daw ang kanyang lining. Medyo may kamahalan yun sigurado. And hindi natin maiwasan na masunugan ng lining sa trail. Lalo na pag mga hard enduro. Sana hindi to masunugan. Siyempre sagot natin yung lining pag nasunugan to. 6 ang lining neto sa loob. Brake master niya sa likod mga kalisto is same lang sa KLX 140. Ganito rin yung KLX 140 RF. And then yung foot peg parang parehas lang din sila oh. Dito rin nakalagay sa kanyang frame. Sa mataas. Ayan, mababa nga lang yung seat height niya. Yan. Mga kalisto, subscribe ka na sa aming YouTube channel and follow sa aming Facebook page. Yan. Trail na natin to mga kalisto. Samahan niyo ako. Tara.